Maagang nagsilikas ang mga residente sa Talisay, Cebu dahil sa banta ng Bagyong Tino. Kamustahin na natin ang epekto ng bagyo sa live na pagtutok ni Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Emil, pagpapa-evacuate ng mga residente na nakatira sa flood-prone areas at coastal areas ng Talisay City, Cebu ang isinagawa kaninang umaga bilang paghahanda sa posibleng epekto na dala ng Bagyong Tino. Nag-ikot ang mga opisyal ng barangay na nasa coastal at flood-prone areas sa Talisay City sa Cebu para palikasin ang mga residente habang panakanakang pag-ulan pa ang naranasan kaninang tanghali. Ang mga taga-barangay poblasyon hindi na raw magmamatigas at lilikas na dahil nadala na raw sila ng tamaan ng Typhoon Odette noong December 2021. Amo panggi kuan ang kuan mo tiyo ba na dire? Nadiri. Di lagi kalakaw. Wala inyong ipauna. Oh, wala pa may mual sagod nagkuan pa man. Oh, arira na mo sa Sam. Di mi pabot sa unos kay pareha sa unang kuan niya. Salamat sa Odette. Para Tagam na ta? oh, tagam na oy. Bakwit na. Oo, sa oras sa niya pahawa. Mga alas 10 sa buntag, karong buntag. Oh. Di mo nang ipa-safety Oh, safety lang daan kay kuya ra ba kay ni? Sentro ra ba ta sa Bagyo? Isa sa panawagan ng barangay sa mga lilikas ngayong araw, magdala ng panghapunan. Bukas, barangay na raw ang sasagot sa buong araw ng meals ng evacuees. Sabi ng barangay, magpapatupad na sila ng forced evacuation kung may iba pa na hindi pa rin lumikas. Mayroong 3 evacuation site ang barangay poblasyon. Ang mga bangka naman inilipat na sa mas mataas at mas ligtas na lugar. Ako lagi pababaw kay panginabuhian ra ba to namo. Makuha niya to dami sa tumoy kuya kay wa nagi koy panitaan niya. Sa barangay Dumlog, kaninang tanghali, aabot na sa mahigit 100 pamilya o na sa mahigit 400 individual ang pina-evacuate sa kanilang mga evacuation center. Emil, kahapon pa lang naka-red alert status ng buong probinsya ng Cebu. Samantalang kaninang umaga, nagdeklara ang OCD7 na red alert status ang buong rehiyon. Activated na rin ang Operation Center ng Cebu Provincial Capital upang maging mabilis ang koordinasyon sa mga lungsod at bayan kung kinakailangan lalo na sa mga rescue operation. Samantalang simula kaninang umaga hanggang ngayong gabi, nararanasan ng halos walang tigil na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng probinsya ng Cebu, lalo na rito sa Cebu City. Emil? Maraming salamat, Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Hindi nagustuhan ng Napolcom ang pagbibihis pulis ng isang lalaki nitong Halloween. Ang uniforme ng pambansang pulisya ay ginawa pang sleeveless na labag sa batas. Ang paliwanag ng lalaki, tinutukan ni Mariz Umali. Nag-viral kamakailan ang mga larawang ito ng nag-costume na pulis sa isang Halloween party. Ang uniforme, pinutulan ng manggas at pati ang police badge may bahagi ring ginupit. Bagay na hindi nagustuhan ng Napolcom at ng liderato ng pulisya. Sinira pa at parang nilipas tangan yung uniform. The uniform symbolizes the office. Ang uniform na yan, it symbolizes Philippine National Police. Matapos ipag-utos ng Napolcom na hanapin ang naka-police costume, ang lalaki nagkusa ng pumunta sa Napolcom. Bukod sa nag-public apology, sumulat din siya sa Napolcom na humihingi ng paumanhin sa kanyang ginawa. Ako po ay lubos na humihingi ng pasensya at buong kababaang loob at humihingi ng kapatawaran. Hindi ko po intensyon na mabastos ang uniforme ng mga kapulisan at ang ating opisina. Paliwanag niya, karaniwang unang pumapasok sa isip pag Halloween costume ang mga superhero, kaya niya ito napiling isuot. So naisip ko lang po yung mga pulis, siya yung tagapagtanggol, mga superhero, mga superhero po. So yung pong pumasok sa isip ko na superhero po yung mga ating mga kapulisan na nagtatanggol sa ating mamamayan po. Pero ayon sa Napolcom, malinaw na paglabag sa batas ang pagsusuot ng uniforme o insignia ng PNP ng mga hindi miyembro nito. At ang mas masaklap, ginawa pa itong sleeveless. Klaro rin po sa ating lahat na sa Article 179 ng Revised Penal Code, bawal po talaga na magsuot ng uniforme o insignia ng pulis. Yun po ang batas. Hindi po ito kunwaring uniforme na ala costume lang na kamuka. Ito po talaga ay actual na uniforme ng pulis. Kung sisilipin po ninyo,
pati nga po yung tsapa ng pulis, ginupit pa doon eh. Naging katatawanan po ang ating kapulisan. Kaya po nang himasok po ang National Police Commission. May hawak na show cause order si Commissioner Kalinisan, pero dahil kusa na rin naman daw na humarap ang lalaki sa NAPOLCOM, pinunit na lang ito at hindi na isinilbi sa kanya. Klaro naman po siguro na remorseful na po ang mama at klaro naman po siguro na nagpapayag na po siya ng kanyang pagsisisi doon sa kanyang nagawa. So ito po wala na. Salamat po, sir. Siguraduhin mo lang na hindi mo na ulitin. Opo, hindi po. Kasunod ng pagsabi na sa raon niya binili ang uniforme ng pulis, ay agad ipinag-utos ng NAPOLCOM na suyurin ng PNP ang lugar para mahanap ang mga iligal na nagbebenta ng uniforme ng pulis dito. Lalo't hindi raw dapat na ibebenta ang mga uniforme o gamit ng mga pulis kung kani-kanino lamang. So, hindi maaari na ordinaryong tao nakakabili ng mga paraphernalia at uniforme ng pulis. Maaaring gamitin ito sa krimen at sa ibang mga masasamang bagay. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, all out nang mapapanood this Sunday ang world-class kantahan sa kauna-unahang Veiled Musician Philippines. Excited ang hosts at judges ng competition na sasala sa top 3 na magiging representative ng Pilipinas sa international round sa Seoul, South Korea. Makichika kay Aubrey Carampel. 12 contestants, 3 rounds ng kantahan. Masasaksihan na yan sa first ever Veiled Musician Philippines na ipalalabas sa special episode ng All Out Sunday sa Linggo, November 9. Ito ang Philippine leg ng reality singing competition na Veiled Musician na napapanood sa SBS sa South Korea. Ang mga host nito, sina Gabby Garcia and River Cruz. Maglalaban-laban ng ating mga singers pero hindi mo makikita yung mukha nila kaya it makes it more exciting. Global competition to and saya na ginawa natin to sa All Out Sundays. So talaga boses ang panlaban dito, boses lang. Magsisilbing jury sina Kapuso Premier Balladeer Mark Bautista, The Undeniable Diva Rita Daniela, and Asia's Limitless Star Julian San Jose. This is my first time judging a singing competition. So, na-excite din ako for this. Malaking platform din to for Filipino performers and singers. Kasi maipapakita na naman natin kung gaano kagaling ang mga Pinoy. Yung mga contestants natin talaga like from the Philippines, sila yung sasabak at lalaban sa international scene. So we're just very excited for them, sa lahat ng mga magpo-perform. Kaya excited kami para sa kanilang magiging performance and kung sino yung mapapadala. Ang guest judge na si second-gen K-pop idol Tiffany Young, makakasama nila sa final round. Ang Veiled Musician Philippines ay collaboration ng GMA Network, South Korean entertainment company Canverse at SBS na nakapartner ng Kapuso Network sa Running Man Philippines. Mula sa 12 contestants, pipili ang judges ng top 3. Sila ang kakatawan sa Pilipinas sa Veiled Cup Finals sa Seoul, South Korea, kung saan makakalaban nila ang mga pambato ng iba't ibang bansa sa Asia. Kabilang sa mapapanalunan ng tatanghaling champion, ang appearance sa Korean music program na Inkigayo at ang chance to sing a K-drama original soundtrack. Si Judge Tiffany may special message sa contestants. An audition, a competition show is just one part of your journey. I hope you really, really treasure every single part from beginning to end, and that this moment also inspires you to sing more for the world. 응원하겠습니다. 화이팅! Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Hinalay umano ng kanyang class advisor ang 8 taong gulang na grade 3 student sa loob ng isang eskwelahan sa Tarlac. Nangyari umano yan sa tinatawag na confession room kung saan dinala rin umano ang iba pang estudyante. Nakatutok si Jonathan Andal. Exclusive. Bakit ganun yung pinagawa mo? Bakit ganon, kababoy? Nanginginig sa galit si Loida, di niya tunay na pangalan dahil hinalay di umano ang kanyang 8 taong gulang at grade 3 student na anak sa loob mismo ng eskwelahan. Ang suspect mismong class advisor nito na 23 anyos na lalaki.
Dito umano nangyari ang insidente sa mistulang dirty kitchen na karugtong ng classroom. Ang tawag daw dito ng guro, confession room. Pero ang tawag daw ng bata rito, dark room. Nagkaroon daw ng kutob si Loida nang bigla raw ayaw nang pumasok sa eskwelahan ng anak na bigla-bigla raw nagsasalita mag-isa at lagi raw binabanggit ang pangalan ng kanyang teacher. Hindi na mababalik. Hindi na mababalik. Nanotrauma yung anak ko. Lagi niyang sinasabi, Mama, dark room. Ayoko pumasok sa dark room. Pero hindi lang daw isa kundi 4 na estudyante ang isa-isa umanong dinala ni teacher sa umano'y dark room o confession room. Pero ang anak lang umano ni Loida ang sinasabing minules siya. Nitong Miyerkules lang nangyari ang insidente sa oras ng klase. Kinabukasan, Huwebes, nagsumbong ang bata sa magulang. Nag-report sa Paniki Police at agad na aresto ang teacher sa mismong eskwelahan. Wala po siyang ibang sinabi kundi dinideny niya po yung mga ni-report sa kanya na pamumulestya. Pero isang gabi lang sa kulungan ng teacher dahil nang isa lang na ito kinabukasan sa inquest proceedings noong October 31, iniutos ng piskal na pakawalan ito. Depensa rin ng abogado ng teacher, illegal ang pag-aresto. Based ho dun sa ating prosecutor, ang kanyang recommendation po is not sufficient for inquest proceedings but sufficient for conduct of preliminary investigation and release for further investigation po yung ating suspect. Pinuntahan namin ang naturang eskwelahan sa Paniki, Tarlac para makuha ang panig ng inirereklamong guro. Pero sabi ng presidente ng eskwelahan, suspendido na raw ang teacher simula ngayong araw. Tinawagan namin si teacher sa tulong ng acting school principal. Pero sabi ni teacher, base raw sa advice ng kanya abogado, hindi raw muna siya magpapa-interview. Yung presidente naman ng eskwelahan, pumayag magpa-interview pero hindi sa harap ng kamera. Paglilinaw ng eskwelahan, hindi nila binabaliwala ang kaso at wala silang kinakampihan dito. Nagtataka rin daw sila kung bakit may confession room si teacher na pinakandado na nila ngayon. Maglalagay na raw sila ng mga CCTV at sinabihan na ang mga guro na ipatupad ang no-touch policy o wag hahawakan ng mga estudyante. Nangako ang eskwelahan na makikipagtulungan sa investigasyon at kakausapin ang nagrereklamong magulang pati ang inirereklamong guro dahil gusto rin daw nilang malaman ang katotohanan. Hustisya po ang kailangan ko. Kaya nananawagan po ako. Maawa na po kayo. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Be a little kind every day. Yan ang katagang inaalala ng pamilya, kaibigan at mga taga-suporta mula sa yumaong content creator na si Eman Atienza. Patuloy na bumubuhos ang dasal at pakikiramay sa pamilya Atienza sa unang araw ng burol ni Eman. May report live si Aubrey Carampel. Aubrey? Iya patuloy ang pagdating ng mga nakikiramay dito sa The Heritage Park sa Taguig, kung saan nakaburol ang mga abo ng social media influencer at status by sparkle artist na si Eman Atienza, ang anak ng ating kasamahan na si Kuya Kim Atienza. Binuksan sa publiko ang burol ni Eman Atienza. Bumuhos ang pakikiramay para sa pamilya Atienza sa pagdating ng kanilang mga kaanak at kaibigan. Kabilang sa mga namataan ng GMA Integrated News, sina Susan Enriquez, Patricia Tumulak, Suzy at Paulo Abrera. Pumanaw si Eman nitong October 22 sa Los Angeles sa Amerika sa edad na 19. Nakilalang masayahin, full of energy, outspoken at very authentic si Eman sa kanyang online posts. Very open din siya sa usapin ng mental health na isa sa mga hinahangaan ng kanyang followers. Sa gitna ng pagluluksa dahil sa kanyang pagpanaw, nais daw ng pamilya Atienza na alalahanin ng bawat isa si Eman bilang isang masayahing anak, kapatid at kaibigan. Hiling nila sa lahat sa ngalan ng alaala ni Eman, be a little kind every day. Naghain naman si Senator J.V. Ejercito ng Anti-Online Hate and Harassment Bill na tinawag na Eman Atienza Bill. Layo nitong tugunan ng anyay lumalalang cyberbullying, fake news at online defamation sa bansa, lalo na laban sa mga vulnerable users gaya ng kabataan. Marami na raw kabataang nabiktima ng online bullying, kagaya ni Eman Atienza. Iya ginaganap ngayon ang isang misa sa loob ng chapel at pagkatapos naman yan ay magkakaroon ng tribute ang Sparkle GMA Artist Center para kay Eman. Yan muna ang latest, balik sa iyo, Iya.
Maraming salamat, Aubrey Carampel. Sinariwa ng ating kasama rito sa 24 oras na si Kuya Kim Atienza at ng kanyang pamilya ang mga hindi malilimutang alaala kasama ang pumanaw na bunso na si Eman Atienza. Araw-araw nilang isasabuhay ang aral na iniwan ni Eman na magpakita ng kabutihan o a little kindness. At hanggang nagagawa niya yan, ayon kay Kuya Kim, mananatiling buhay na buhay sa kanyang puso ang kanyang little Eman. Babala po, maselan ang ilang paksang natalakay sa aming panayam. I have this peace that I don't understand. The pain is deep, but the peace is just as deep. I know that all things will work out well with you. Panahon lang yan. And I know na kinuha si Eman dahil may dahilan. At ang dahilan ay maganda. Maganda ang dahilan. I trust the Lord. Yeah. Pero masakit. Masakit. Yeah. Pilit na nagpapakatatag si Kuya Kim Atienza sa pagpanaw ng kanyang bunso, ang social media influencer na si Eman. Ang bangungot ng sino mang magulang ang gumising daw kay Kuya Kim noong umaga ng October 23 matapos pumanaw ang kanyang anak October 22 sa Amerika. Oh my gosh. Vicky, nung we knew that alam namin na may problema si Eman. So, we were calling her the next day, hindi sumasagot. We knew there was a problem. May kutob ako noon eh. Nung natulog ako nung gabi na yon, ang prayer ko kay Lord, sana wag. Sana save si Eman. Please protect my little Eman. Napaka-excruciating nung... Pagising ko ng umaga, chinek ko ang telepono ko. Ang sabi ni Feli, Kim, I have terrible, terrible news. The first thing I did na paluhod, lumukod muna ako. Sabi ko, Lord, sana hindi to tunay. Sana nag-attempt. Sana nasuspital. So I called Feli. And then Feli said, Eman is gone. Nalambot ako talaga noon. Ito na yung kinakatakutan ko. Kung merong isang bagay akong kinakatakutan sa buong buhay ko na mangyari, ito yun. Nangyari na nga. Nung unang mga araw, tinanong ko si Lord, Lord, bakit? Bakit? But now, unti-unti lumalabas ang dahilan, bakit binawi niya si Eman. Ang dami kong what if eh. Nagkulang ba ako sa oras na binigay ko sa anak ko? Nagkulang ba ako sa pangaral? I'm out here talking, telling people the gospel. Was I able to share enough to my family, to my kid? That gives me pain. Did Eman leave any note for you? We didn't read it. It was going to be ugly. Eh? So we want to remember Eman for all the beauty, for all the good things. Binalikan na lamang ni Kuya Kim ang paborito niyang alaala kasama ang kanyang bunso. Yung GMA ball. GMA ball. The first one. The first one. When she first walked that carpet, and she felt so beautiful. And then she felt so important. And then the pictures were to be taken. She was posing. She was so beautiful. So proud of her. So proud of her. Core memory namin yun. I will never forget that, how beautiful she was that night. She was blooming. Oh, Eman, I'm so proud of you. Really. You know that naman eh. Alam naman niya yun eh. Hindi lang niya sinasabi sa akin. Nakukulitan na sa akin yan kasi palagi ko yan sinasabi sa kanya. She knows that I am proud of her. Eman knows that Papa loves her so much. Ang ate ni Eman na si Eliana, inalala ang closeness nilang magkapatid. She's hilarious. Had much better fashion sense than I have. So I would always go to her and say, Eman, I don't know what to wear. Can you dress me? She would always do it. She would make me laugh. What's your favorite memory of her? Like whenever you think of her, it's like the thing that you want to hold on to. We like to stick our heads out of the car window because we like the ear, so we would go down like EDSA or Osmeña Highway with our heads out, both together, and we'd feel the wind on our hair. What were you doing when you got the news? Yeah, I was in
I was in my house in my apartment in Philly. I couldn't believe it. I still don't really believe it. You know what I mean? Yeah, I don't know. I'm having trouble thinking that it's real. Did you also share the same fear? I think so, and I don't know. I keep being really sad because we were supposed to grow together, right? Like, I wish we got to. What would you want to tell your sister? Right now, come back. I miss you. Bilang social media influencer, naging bukas si Eman sa kanyang mga naging karanasan, maganda man o hindi. I'm sorry for the lighting. I look so bad, but and I'm not gonna bother him. But my favorite. Kahalo ng kanyang mga kwelang post. Magandang gabi mga kababayan. At mga fit check. Love these ballet flats. Prada gold metallic ballet flats. I got these in Paris. Or Steve Madden kitten heels. I got them from my mom. She bought them a long time ago. Hindi itinago ni Eman ang diskusyon tungkol sa kanyang mental health. Guys, if I pass away tomorrow, I want you to know I love you all very, very much. 14 years old. So pinadala namin agad sa professional. Pinatingin namin at na-diagnose ka agad na meron siyang bipolar disorder, PTSD, and many others. No? So, ang pagiging bipolar kasi like Eman, ano yan merong manic happiness. Sobrang saya. Matakot kayo pagka sobrang saya. Dahil ang kabaliktaran niyan, pag bipolar ka, ay sobrang depressed. Ang mental health, ang mga problema sa mental health ay tunay. Kadalasan, akala natin ay maarte lang ang mga anak natin. Kapag nakitaan nyo ang anak nyo na may symptoms, paniwalaan nyo. Maaring nag-express kadalasan ng anak natin at akala natin ang arte nyo. Nung panahon namin, malalakas kami. Nung panahon namin, pinapalo lang kami, okay na kami. Iba sila ngayon. Iba sila. Ilagay natin ang ating sarili doon sa kanilang lugar at alamin natin, dapat malaman natin na ang mental health ay talagang seryoso at ang sakit sa utak ay nakamamatay. Kaya si Kuya Kim, kahit papano'y nabubuhayan ng loob. Dahil daw kasi kay Eman, meron ding mga naglakas loob na pag-usapan ang kanilang mga pinagdaraanan. Marami akong nakuha mga messages, Vicky. I still am on social media because pag binuksan ko social media ko, I see a lot of these kids, a lot of people messaging me, telling me how Eman has touched their life. At may mga nakuha akong mga messages din ng mga tao na sabi nila, depressed din ako. At yun ang nakaka-encourage. Yun ang comforting. Paalala rin daw ang nangyari kay Eman na mas maging mabuti sa kapwa sa pang-araw-araw na buhay, partikular sa mga sinasabi at kinokomento sa social media. Ang legacy ni Eman, mag-ingat ka. Be a little kinder. Pwede kang makamatay, pwede kang makasakit, pwede kang makasakit ng tao. But Eman, I just want to say that you did not die in vain. May dahilan. There's a reason why you left. And Papa and Mama will make sure that that reason is spread to as many people as possible. And when people are kinder every day, then Eman is alive. When I'm a little kinder today, Eman is alive in my heart. Love you, Kuya Kim. Mga kapuso, kung kayo po ay may kakilala kayong may pinagdaraanan at nangangailangan ng payo, suporta, makakausap o makakaramay kaugnay ng mental health, maaari po niyong tawagan ang mga hotline na naka-flash sa inyong mga TV screen. Bukas ang mga linyang ito 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.